Kumusta kayo ngayong araw? Ayan, ako ay natutuwa at kayo ay okay ngayong araw. Ngayon, papakilala ko sa inyo kung sino ako. Ako ang inyong magiging guro ngayong araw. Ako si Teacher Mariel. Pwede na akong tawaging Ma'am. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa isang tula. Nakarinig na ba kayo ng mga tula? Yan, kung ganon. Mabuti naman kayo ay nakarinig ng tula. Ngayon, tayo ay magbabasa at kayo ay makikinig ng isang tula. Ang tula na ito ay may pamagat na ang ating kalikasan. Inilikha ito ni Emily J. I. Salvador. Ang nais ko lamang kayo ay makinig at umupo ng maayos sa inyong upuan. Ayos ba yon? Yan, kung ganon, tayo ay magsimula na. Ang ating kalikasan ni Emily J. I. Salvador. Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman. Bahagi na ito ng ating kabataan. Ito ang pundasyon ng ating kinabukasan. Kaya't pagsikapan kung ito'y pagkaingatan. Ang gubat at bundok ay yaman ng ating kalikasan, pagkat sari-saring buhay dito matatagpuan. Ang sinag ng araw dito ay walang kasingkinang. Ang himig ng hangin may dalang katahimikan. Galing na. Ang lambak, ang aking hardin. Punong-puno ito ng iba't ibang pananim. Madaming bulaklak kahit saan tumingin. Masustansyang pagkain ang kanyang hinahain. Ang hanging sariwa naglilinis ng pangunawa. Libre lahat ng lalanghapin, hindi ka nakakasawa. May dalang himig, mga musikero at makata, na ang alay ay himig at tula. Ang pagbabago ay hindi makakamtan kung ang kalikasan ay mapapabayaan. Ito ang lakas ng isip at ng ating katawan. Kapag nasira, tayo din ang mawawalan. Ngayon, matapos nating basahin ang isang maikling tula, dadako naman tayo sa ating enlivening activity, kung saan dito ay magkakaroon tayo ng maikling tanungan mula sa ating nabasang tula. Handa na ba kayo? Kung ganon, tayo na't magsimula. Sa unang katanungan, ang nakalagay dito ay motive question. Sa number 1, ito ay ganda, yaman at bahagi ng kabataan. Kung kayo ay nakinig kanina, nabanggit ito sa isang tula na ito daw ay isang yaman, ganda at bahagi ng kabataan. Ano ang yaman at ganda na bahagi ng ating kabataan? Sino makapagbigay ng sagot? Tama, kalikasan. Kalikasan ang nagbibigay ng ganda, yaman at naging bahagi na ng ating mga kabataan. Number 2, ito ay pundasyon ng ating kinabukasan. Base din sa ating binasa, ito ang nagsisilbing pundasyon para sa ating kinabukasan. Ano na nga ang sagot dito? Tama, kalikasan. Kalikasan ang ating pundasyon para sa ating kinabukasan. Pangatlo, ito ay dapat nating pagsikapan at pagkaingatan. Dapat lang na natin itong ingatan at alagaan dahil pag ito ay nasira, tayo rin ang magiging kawawa. Ano nga ba yung dapat nating pagkaingatan? Ang sagot? Tama, kalikasan. Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili. Tama. Sa pangalawa naman, dito matatagpuan ang sari-saring buhay, kung saan mayroong mga halaman, hayop, at iba't ibang mga buhay. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang tanong. Bago yon, meron muna ritong ilang paalala. Ang gubat sa bundok ay gubat ng yaman, pagkat sari-saring buhay dito matatagpuan. Ang sinag ng araw dito ay walang kasingkinang. Ang himig ng hangin may dalang katahimikan. Dako tayo sa pangalawang tanong. Sa number 1, dito matatagpuan ang sari-saring buhay. Saan daw natin matatagpuan ang mga sari-saring buhay? Sino po makapagbigay ng sagot? Tama, sa bundok. Pangalawa naman, ang sinag na ito ay kumikinang. Ano ba yung tuwing maaraw nakikita natin to, tas na kumikinang siya, kumikislap? Ano kaya ito?
Tama, araw. Sa pangatlong tanong naman, ito ay may dalang katahimikan. So, itong principal na to, itong lugar na to, ay nagdadala siya ng katahimikan, ng peaceful, para sa atin na kung tayo ay mga stress, dito tayo pwedeng pumunta. Ano kaya ang sagot dito? Tama, gubat. Ang galing. Palakpakan nga din niyo ang inyong mga sarili. Yan. Ngayon, dadako ulit tayo sa pangatlong katanungan. Ang lambak ang aking hardin. Punong-puno ito ng iba't ibang pananim. Madaming bulaklak, kahit saan tumingin. Masustansyang pagkain ang kanyang kainin. Sa number 1 na tanong, masustansyang pagkain daw ay dito makukuha. Saan kaya natin makikita o mahanap ang masustansyang pagkain? Sino sasagot? Tama, sa hardin. Dito natin makikita at makukuha ang mga masustansyang pagkain. Number 2, ito ay punong-puno ng iba't ibang pananim. Dito rin daw natin makikita ang iba't ibang maraming mga pananim. Saan kaya ito? Tama, sa hardin din. Dito lahat ng gagaling ang iba't ibang mga sariwang pagkain na ating nakikita. Pangatlo, ito ay isang lambak na hardin. Ano kaya yung sinasabing isang lambak na hardin? Ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok kung saan dito ang mga halaman, ang mga gulay, at iba't ibang saring pwede nating makain ay dito matatagpuan. Ano kaya yung sagot dito? Tama! Ang sagot ay hardin din. Gagaling, palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili. Yan. At sa ating pang-apat na katanungan, ang hanging sariwa, naglilinis ng pangunawa. Libre lang langhapin, hindi nakakasawa. May dalang himig ang mga musikero at makata. At sila ay nag-aalay ng himig at tula. Sa katanungan, ito daw ang tawag sa naglilinis ng pangunawa. Ayan, base sa ating nabasang tula, nabanggit doon na ito daw ay yung naglilinis ng ating mga pangunawa. Ano kaya yon? Sino nakakapagbigay ng sagot? Tama, ang naglilinis sa ating mga pangunawa ay ang sariwang hangin. Lalo na pag tayo ay mga problemado na, marami na tayong iniisip, pupunta lang tayo sa mga lugar kung saan na merong sariwang hangin na tayo ay malalanghap. Yan, naunawaan ba? Magagaling. Andako tayo sa number 2. Nagdadala daw ito ng himig ng musikero at makata. So, yung musikero daw, meron silang mga inaalay. Ano kaya yung mga inaalay ng mga musikero para sa atin? Sino makakapagbigay ng sagot? Tamang yung sagot. Ito ay ang himig at tula. Ang mga musikero, sila ang mga taong nagbibigay ng himig at tula sa bawat isa. Nauunawaan ba? Magaling. Ngayon, sa ating panghuling tanong, ano naman daw kaya sino naman daw kaya ang nag-aalay ng himig at tula? Ayan, kung kanina sa number 2, ang inaalay nila ay himig at tula. Ngayon, sino naman daw yung nag-aalay ng himig at tula? Yan, tama. Ang mga musikero, magagaling mga bata. Ngayon, palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Ngayon, matapos natin sagutan ng mga katanungan ito, dadako tayo sa inyong pang-individual na gawain. Kung inyong nakikita dito sa harapan, may nakalagay dito na, ano kayo nakalagay dito sa harapan? Yan, meron kayong makikitang papel na may nakasulat at ganito ang nakalagay, nakasulat. Para sa inyong gawain, ilagay ang mga salita na may kinalaman sa kalikasan gamit ang graphic organizer. Base sa ating pinag-aralan mula sa tula na ang ating kalikasan ang pamagat, ang gagawin nyo lamang ay hahanap kayo ng mga salita doon na may kinalaman sa kalikasan. Ang nyo lamang gagawin ay isasagot nyo ito sa inyong papel. Gagayahin nyo lamang ang nandito sa inyong harapan. Nauunawaan ba? Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Ngayon, magsimula na kayo. Tapos na ba ang lahat?
Ayan, kung ganyan, kung tapos na kayo, maaari na ninyong hawakan muna ang inyong mga papel at akin niyang kokolektahin mamaya. Yan, kukunin ko na ang inyong mga papel. Yan. Very good. Natutuwa naman ako mga bata at lahat kayo ay active at very well participation sa aking discussion ngayong araw. Natutuwa ako dahil kayo din ay kumpleto sa aking klase. Kayo ba ay minaunawaan sa ating pinag-aralan? Kung ganon, natutuwa ako at kayo ay maraming natutunan sa ating pinag-aralan. Ako si Ma'am Mariel, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Thank you sa inyong lahat sa inyong pakikinig. Paalam mga bata, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi.